Nasa Indonesia pa rin si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na naaresto ng mga pulis doon kahapon na madaling araw. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin, mas komplikado ang pagpapabalik kay Alice Guo sa Pilipinas, hindi tulad ng paghuli sa kapatid niya si Sheila at kay Cassandra Ong. Batay sa ilang Indonesian news websites, may hinihingi umanong kapalit ang Indonesian government para sa dating mayor. May unang balita si Salima Refran. Nagpalipat-lipat pero nasukol rin ng mga otoridad sa apartment na ito sa Tanggerang City sa Indonesia si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Mula sa hanggang bewang na buhok, mas maikli na raw ang hairstyle ngayon ni Guo. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Mahigit isang linggong nag-backtrack ang mga operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian authorities sa Jakarta at mga karatig lugar, tulad ng makuna ng CCTV si Guo nang sumakay sa isang riding app. August 20, namataan rin si Guo na dumating sa isang airport sa Indonesia. Sa video mula sa ating source, makikitang may kasama siyang lalaki na kinilala ng source na si Duan Renwu, ang dating pulis na Chinese big boss ng Lucky South 99 Pugo sa Porac, Pampanga. Yung naging basis po ng pag-aresto kay Mayor Alice Guo in Indonesia was the information given by the Philippine Bureau of Immigration na meron tayong mission order issued against her kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas for being an undesirable alien as well as for misrepresentation. Nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other cases. Blue notice na yan sa loob ng Interpol. Marami talagang violations. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice pero wala pang naisasampa sa korte. Kabilang dito ang qualified human trafficking, tax evasion at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Hulyo, pinaniniwala ang patagong lumabas sa bansa si Alice Guo kasama ang mga kapatid. August 22 naman ang maibalik sa bansa ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at ang negosyanteng si Cassandra Ong matapos mahuli sa Batam, Indonesia. Pero di gaya nila na mabilis na napauwi noon, iba raw ang sitwasyon ni Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved when it comes to this. Marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Guo sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. Immigration kasi ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport sila dahil sa immigration violation. Indonesian police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Guo. Kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito. May mga bagay pa raw na kailangan plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain elements and certain situations emanating from Indonesia at the Indonesian authorities at makikipag-usap rin tayo dyan. The DFA will be talking to them also. Hindi dinetali ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit umano ni Guo, hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted na drug suspects sa Indonesia at sinasabing miyembro umano ng Sinaloa drug cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng Red Notice ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ng DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. Didiretso muna sa BI, Bureau of Immigration for immigration violations. And then, ita-turn over sa amin, i-custody nga namin, ipoprocess namin, tsaka pa lang namin ipapasa sa Senate. Remember also na Senate warrant pa lang ang hawak namin against her.
Ayon sa Law Minister ng Jakarta, ipadedeport si Guo pero di pa malinaw kung kailan dahil nakadepende raw ito sa investigasyon ng pulisya. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Para sa mga abogado ni Alice Guo, welcome development ang pagkakahuli sa dating mayor. Pagkakataon daw ito para masagot na ang mga alegasyon at issue laban kay Guo. Gate nila nananatiling inosente si Guo hanggat hindi na patutunayan sa korte ang mga alegasyon sa kanya. Panawagan ng legal team ni Guo sa publiko, iwasang maglabas ng mga malisyosong komento at walang basehang akusasyon. Lahat daw ng mga issue tungkol sa kanilang kliyente ay sasagutin nila sa tamang forum at sa mga korte. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.